Ang campus beauty na si Liu Ruyan. At ang pinakapangit na babae sa buong eskwelahan ay nalunod sa palaruan. Ilang minuto na lang at pareho na silang mamamatay dahil sa hindi makahinga. Pero lahat ng kaklase ay si Liu Ruyan ang tinulungan. Walang may gustong sumagip sa babaeng pangit. Ako lang ang nagsipihe sa kanya. Akala ng iba ay nababaliw na ako. Paano ko raw na atim na gawin iyon sa kanya? Pero ako lang ang nakakaalam na si Fu Qinday, pangalan ng babae, kahit ay ama, ito ay ginamit bilang pangalan, ay hindi naman talaga pinapabayaan. Ito ay isa lamang sa kanyang mga kalokohan. Ayaw ni Fu Qinday na masyadong mapansin dahil sa kanyang kagandahan. Kaya pinili niyang sadyang magpanggap na pangit, isang kakaibang diskarte. At kaya ko alam ang kanyang sikreto. Dahil ako ay isang taong muling nabuhay. Ayon sa alaala ko sa nakaraang buhay. Si Fu Qinday sa hinaharap ay magiging presidente ng isang entertainment group na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ako naman ay naging isang nangungunang eksperto sa industriya ng laro. Dahil pareho kaming nag-aral sa iisang high school at universidad. Sa mata ng maraming tao, dapat sana ay kami ang perpektong peres, gwapo at maganda. Ngunit dahil sa iba't ibang kadahilanan, nagkahiwalay kami ng landas. Hanggang sa bago mamatay si Fu Qinday. Saka lang niya sinabi ang sikreto niyang gusto na niya ako mula pa noong high school. Ang panghihinayang ko sa nakaraang buhay na hindi ako nagpakasal at hindi rin siya nagpakasal ay hindi na mapupunan. Ngayong muli akong nabuhay. Tiyak na susulitin ko ang pagkakataong ito. Kinabukasan pagkatapos ng klase. Napansin kong nakatitig sa akin si Campus Beauty Liu Ruyan. Noong nakaraang buhay, araw-araw akong nakabuntot sa kanya. Pero naiinis lang siya sa akin. Ngunit ng isang araw na hindi ko siya pinansin. Nakaramdam naman siya ng pagkukulang. Patuloy na kinukumbinsi ni Liu Ruyan ang sarili. Iniisip na nagpapakipot lang ako. Para makuha ang atensyon niya. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na. Mabilis na inayos ni Liu Ruyan ang kanyang bag. At lumapit sa pwesto ko. Binigyan ako ng pagkakataong ihatid siya pa uwi. Kahit na mayabang pa rin ang tono ng kanyang pananalita. Bahagyang natigilan ako sa pag-aayos ng aking bag. At saka tumingala kay Liu Ruyan. Kung may problema ka sa utak mo, magpatingin ka sa psychiatrist. Walang anumang pakundangan sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Ang matigas kong reaksyon ay medyo ikinagulat din ni Liu Ruyan. Nang makitang nakaalis na ang aking future wife, dala ang kanyang bag. Mabilis ko ring sinukbit ang aking bag at hinabol siya. Nang makita ang papalayo kong likod, hindi matanggap ni Liu Ruyan ang nangyari. Isang boses na maihalong pangungutya ang narinig ni Liu Ruyan sa kanyang tabi. Sabi ko na nga ba, dapat sampalin mo muna. Bago mo bigyan ng konting lambing. Lumingon siya. At nakita ang matalik niyang kaibigan na si Chen Yu na nakatayo sa gilid. May ngiti sa kanyang mukha na parang nanonood ng palabas. Sinabi niya kay Liu Ruyan kung mangingisda ka. Dapat mukha kang mangingisda. Si Lin Bei, pangalan ng narrator, siguro pagod na ngayon. Sa pagkakataong ito, kailangan mong maging medyo aktibo. Tapos, kapag kumagat na siya sa pain, saka mo ulit bitinin. Lahat ng lalaki, yan ang gusto. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, bigla siyang natauhan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam na si Liu Ruyan at ang kanyang matalik na kaibigan ay may binabalak laban sa akin. At lalo kong hindi alam na ang dahilan kung bakit ganoon ang pakikitungo sa akin ni Liu Ruyan dati. Ay dahil lahat iyon ay ideya ng kanyang best advisor na ito. Hindi nagtagal. Habang tinutulak ko ang aking bisikleta papalapit sa gate ng eskwelahan. Nakita ko si Fu Qinday, ang aking asawa. Tatawagin ko na sana siya nang bigla kong napagtanto na mali. Ate Day, hintayin mo ako. Malakas ang boses ko. Agad na nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid. Lumingon si Fu Qinday. Ang dating nakakunot niyang noo ay lumuwag nang makita si Lin Bei. Huminto siya at hinintay ako. Lumapit ako kay Fu Qinday, dala ang bisikleta ko. At tinapik ang upuan sa likod, senyales na ihahatid ko siya pa uwi. May mapanuyang ngiti sa labi ni Fu Qinday, ihahatid mo ako pa uwi. Hindi mo ba alam na pupunta ako sa bar pagkatapos ng klase?
Nang marinig ko iyon, may mapagmahal na ngiti sa aking mukha, sinabi ko, alam ko. Pero pwede rin kitang ihatid sa bar. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Linbei, pakiramdam ni Fukinday ay may kakaiba. Pero naisip niyang hayaan na lang. Kaya iwinagayway niya ang kanyang kamay, senyales na maglalakad na lang siya. Kaya niya ginawa iyon. Dahil hindi naman talaga siya pupunta sa bar. Kundi uwi para mag-aral. Ang madalas niyang pagpunta sa bar ay isa lamang sa kanyang mga palusot. Hindi niya inaasahan na pagkatapos kong marinig iyon, hindi lang ako umayaw. Kundi lalo pa akong nagpumilit na ihatid siya. Nang makita ito ni Fukinday, huminga siya ng malalim at masamang tiningnan si Linbei. Linbei, kung sa tingin mo dahil kinain mo ang tanghalian ko kanina, ay magkaibigan na tayo. Pwede kong sabihin na nagkakamali ka. Hindi tayo magkaibigan. Ang relasyon natin ay kaklase lang. Pagkatapos sumigaw, patuloy na inoobserbahan ni Fukinday ang ekspresyon ni Linbei. Sa totoo lang, nagsisisi rin siya sa pagsigaw kay Linbei. Natatakot siyang pagkatapos niyang sumigaw. Ay tuluyan na siyang hindi papansinin ni Linbei. Ang hindi inaasahan ni Fukinday ay hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa mukha ko. Mayroon pa ring mainit na ngiti sa aking labi. Sumagot ako, tama ka, kaklase lang ang relasyon natin. Pero pwede itong maging pagkakaibigan. At pwede pang ang lumalim pa. Hindi ko napansin na pagkatapos kong sabihin ang lumalim pa. Agad na namula ang mukha ni Fukinday. Ang ibig kong sabihin sa lumalim pa ay gusto ko munang maging matalik na kaibigan si Fukinday. Pero inakala ni Fukinday na gusto kong makipagrelasyon sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinigilan niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. At pabulong na sinabi bago matapos ang college entrance exam. Ayoko pang magka-boyfriend. Pero dahil masyadong mahina ang boses niya, hindi ko narinig. Nang makita ko iyon, parang wala lang akong tinanong, anong sabi mo? Nagmamadaling iwinagayway ni Fukinday ang kanyang kamay. Kasabay ng pag-aayos ng sarili para mawala ang pamumula sa kanyang mukha. Wala. May paa ako, hindi ko kailangan ng hatid mo. Nang mawala ang pamumula sa kanyang mukha, bumalik si Fukinday sa dati niyang anyo. Na parang ayaw malapitan ng kahit sino. Habang nagpupumilit pa rin akong ihatid si Fukinday, narinig ko ang boses ni Liu Ruyan mula sa likuran ko. Nang marinig ito ni Fukinday, may halong pang-aasar na sinabi niya kay Linbei, nandyan na si Yanyan mo. Ihatid mo na si Yanyan mo. Mauuna na ako. Bago pa ako makapagsalita, nasa tabi ko na si Liu Ruyan. May matamis na ngiti sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita. Sa nakaraang buhay, Kuya, sabay na tayong umuwi. Sa harap ng matatamis na salita ni Liu Ruyan, puno naman ng inis ang mukha ko. Pwede bang huwag ka nang magpakita sa akin? Alam mo ba, nakakainis ka talaga? Ito ang mga salitang madalas sabihin sa akin ni Liu Ruyan noon. Ngayon, ibinalik ko ito sa kanya ng buo. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, natigilan siya. Nagsimulang mamula ang gilid ng kanyang mga mata. At walang tigil ang pagkibot ng kanyang labi. Na para bang dumanas siya ng matinding sama ng loob. Bakit mo ginagawa sa akin to? Halos pasigaw niyang sinabi iyon. Ang malakas niyang sigaw ay nakaagaw ng pansin ng ibang mga kaklase. Nang makita ko iyon, natigilan din ako. Matapos kong titigan si Liu Ruyan ng ilang sandali, agad akong natauhan. At hinila si Fukinday na tulala pa rin palayo sa eksena. Hindi pa kami masyadong nakakalayo sa bisikleta. Pinababa na ako ni Fukinday. Pero hindi ko pinansin ang sinabi ni Fukinday. At dumiretso ako sa isang noodle house. Si Fukinday na nakaupo sa tapat ko ay malamig na nagsabi. Umorder ka na ng sayo. Hindi ako gutom, ayokong kumain. Nang marinig ko iyon, sumang-ayon ako sa kanya at umorder agad ng noodles. Hindi nagtagal. 2 mangkok ng mainit na noodles ang inihain sa harap ko. Ibinigay ko kay Fukinday ang walang sibuyas na dahon. Bahagyang nagulat si Fukinday. At naisip, paano nalaman ni Linbei na hindi ako kumakain ng sibuyas na dahon? Nagmatigas pa rin si Fukinday. Pero hindi ko na siya pinansin. At nagsimula na akong kumain. Nang makita ni Linbei,
Ang pulang bakas sa gilid ng bibig niya dahil sa pagkain ng noodles. Hindi napigilan ni Fukinday na kumuha ng tissue para punasan ito. Pero nang nasa kalagitnaan na ang kanyang kamay, napagtanto niyang hindi tama. Kaya mabilis niyang binawi ang kamay. Anong nangyayari sa akin? Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Malinaw na kaklase lang sila. Bakit niya gustong punasan ang bibig nito? Sa mga sandaling iyon, habang sarap na sarap ako sa pagkain, bigla akong tumingala. At nakita ko si Fukinday na namumula ang pisngi. Bigla akong natigilan. Ang namumula niyang mukha ay parang pinahira ng kolorete. Napakaganda. Nang matauhan si Fukinday, nakita niyang nakatitig sa kanya si Linbei. Lalo pang namula ang kanyang mukha. Noon, nagtataka akong nagtanong, Fukinday, bakit namumula ang mukha mo? Nang marinig iyon ni Fukinday, kumuyom ang kanyang kamao. Gustong-gusto niyang suntukin si Linbei, ang tangang ito. Pero nang makita niya ang gwapo nitong mukha, isinantabi niya ang ideyang iyon. Tutal kung masisira ang mukhang ito. Hindi na niya makikita ang ganito kagwapong mukha. Kaya't idinahilan na lang niya ang init para malusutan ang usapan. Hindi na rin ako masyadong nag-usisa patungkol doon. Sa halip, tiningnan ko ang mangkok ng noodles sa harap ni Fukinday at sinabi, "Kain na." Hindi na masarap tong beef noodles kapag lumamig at namuo na. Gusto pa sanang magmatigas ni Fukinday. Pero hindi nagpapigil ang kanyang tiyan. Sakto pang kumalam sa mga sandaling iyon. Dumating ang pakiramdam ng gutom. Sa harap ng masarap na pagkain. Kahit gaano pa katigas ang ulo ng isang tao, magiging true fragrant warrior, matakaw. Naglagay ng sili, suka. Kumuha ng chopsticks. Mas mabilis pa sa akin kumain ng noodles si Fukinday. Sa loob lamang ng 3 minuto. Isang napakalaking mangkok ng beef noodles ang naubos niya. Tapos na akong kumain at nagpunas ng bibig. Kumuha ako ng isang pirasong tissue at iabot sana kay Fukinday. Pero iniwas niya ang kanyang mukha. Senyales na siya na lang ang gagawa. Alam kong nagkamali ng intindi si Fukinday. Inakala niyang pupunasan ko ang bibig niya. Pero hindi ko na balak magpaliwanag. Habang nagpupunas ng bibig si Fukinday, inoobserbahan niya si Linbei at napakaaktibo ng kanyang isip. Ang bait niya sa akin. Baka may gusto na siya sa akin. Pero malapit na ang college entrance exam. Ayoko pang magka-boyfriend. Paano kung magtapat siya sa akin ngayon? Sasagutin ko ba siya o hindi? Kung hindi ko siya sasagutin, masasaktan siya, di ba? Sunod-sunod na kakaibang mga ideya ang dumaan sa isip ni Fukinday. Habang abala siya sa kanyang mga pantasya. Nang makita kong tapos nang magpunas ng bibig si Fukinday, tumayo ako at sinabing oras na para umalis. Nang marinig iyon ni Fukinday, kumuha siya ng isang gusot na 20 yuan bill mula sa kanyang bulsa. At inilagay ito sa mesa. Ang ibig niyang sabihin ay siya ang taya pero ako ang magbabayad sa counter. Nang makita ko iyon, iwinagayway ko ang aking kamay. Sinasabing hindi na kailangan at itago na lang niya ang pera. Regular customer ako dito na buwanan ang bayad. Kada katapusan ng buwan, pumupunta rito ang tatay ko para magbayad. Natural na hindi naniwala si Fukinday. Pero nang marinig niya ang sagot ng may-ari, isang kislap ng inggit ang dumaan sa kanyang mga mata. Medyo nainggit si Fukinday kay Linbei dahil sa pagkakaroon nito ng mabubuting magulang. Pagkatapos, hinawakan ko ang kanyang kamay at lumabas kami ng noodle house. Sunod kong tinanong kung gusto pa niyang pumunta sa bar. Pero malamig pa ring sumagot si Fukinday, syempre. Hindi pupunta sa bar. Uwi para mag-aral. Noon, nagkunwari akong seryoso. Pwede namang mag-aral sa bahay. Lagi kang bagsak sa exam. Paano na iyan? Ganito na lang. Tuturuan kita. Nang marinig ang sinabi ko, sunod-sunod na umiling si Fukinday, senyales na hindi na kailangan. Ayaw niyang mag-aral. Kapag nag-aaral siya, sumasakit ang buong katawan niya. Ngayon, gusto lang niyang pumunta sa bar. Magaling magpanggap si Fukinday. Kung hindi ko lang alam ang totoong sitwasyon niya, baka naniwala pa ako. Pagkatapos, ang sinabi ko ay lubos na ikinagulat ni Fukinday. Sige, pumunta ka na.
Pupunta ako sa bahay ninyo para magluto para kay Lola. Ang mga magulang ni Fu Qinday ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula pagkabata, kasama na niya ang kanyang lola. Sa mga kaklase niya sa high school, halos walang nakakaalam nito. Kaya nga sinabi ni Fu Qinday, na gabi-gabi siyang nasa ganoong lugar. At walang nagdududa. Linbei, ano ba talaga ang gusto mo? Sa mga sandaling iyon, galit na nagtanong si Fu Qinday sa akin. Kasabay nito, nagtataka rin siya sa kanyang sarili. Bakit ko ginagawa ito? Dahil sa ilalim ng kanyang pinagsisikapang pagkukunwari. Halos walang nakakaalam sa sitwasyon ng kanyang pamilya. At paano ko nalaman? Na kailangan niyang umuwi sa gabi para magluto para sa kanyang lola? Nang maisip ito ni Fu Qinday, naggalit ang kanyang mga ngipin. Puno ng galit at takot ang kanyang puso. Noong elementarya at junior high. Dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya bilang isang batang iniwan ng magulang, left behind child. Madalas siyang inaapi. Kaya noong high school, pinilit niyang itago ito. Hindi niya inaasahang may makakatuklas pa rin. Nang makitang hindi stable ang emosyon ni Fu Qinday, agad kong ipinahayag ang aking posisyon para mapanatag siya. Hindi kami magkaaway. Hindi noon. Hindi ngayon at hindi rin sa hinaharap. Pagkatapos noon, hindi na ako nagpumilit na ihatid si Fu Qinday pa uwi. Dahil sa matagal na pang-aapi. Matagal na niyang isinara ang kanyang puso. Si Fu Qinday ngayon ay parang rosas na may tinik. Kung gusto mong maging kaibigan muna siya, kailangan mong dahan-dahan. Natanggalin ang mga tinik sa kanya, isa-isa. Tutal, mahaba pa naman ang panahon. Hindi ako nagmamadali. Pagkaalis ni Fu Qinday, naisip kong may mas mahalaga pa akong kailangang gawin. Kaya agad akong umuwi. Kung tama ang pagkakaalala ko. Sa hinaharap, sa lumang distrito ng lungsod, itatayo ang pinakamalaking elementarya sa lugar. Ang mga bahay sa paligid ay magiging school district housing, tataas ang halaga dahil malapit sa eskwelahan. Nang maisip ito, agad kong sinabi sa mga magulang ko ang ideya kong bumili ng bahay doon. Kahit hindi sila masyadong naniniwala na madaling madedemolish ang lugar na iyon para sa bagong konstruksyon. Pumayag pa rin sila sa ideya ko. Dahil matagal na nilang gustong lumipat ng bahay. Matagal na silang nahihirapan sa pagpili ng lokasyon. Ang ideya ko ay eksaktong nakasagot sa kanilang problema. Kinaumagahan, ginamit kong dahilan na sobra ang binili kong almusal. Para hikayatin si Fu Qinday na huwag sayangin ang pagkain. At kainin ang almusal na ito. Pero tinanggihan ni Fu Qinday ang aking kabutihang loob. Dahil matagal na siyang hindi kumakain ng almusal. Paminsan-minsan ay kumukulo ang kanyang tiyan. Sanay na si Fu Qinday doon. Kahit tinanggihan ako, hindi ako naapektuhan. Malinaw kong naramdaman na iba na ang pakikitungo niya sa akin ngayon kumpara kahapon. Nang makitang hindi na tinag si Fu Qinday, tumayo ako, dala ang almusal at lumapit sa kanya. Sa gitna ng mga matang nag-aabang ng eksena, tinapik ko ang kanyang balikat at sinabing huwag na siyang mahiya. Parang magkakapatid lang kami. Gusto nilang makita kung paano mabubugbog si Linbei. Tutal, si Fu Qinday ay nag-aral ng self-defense para sa mga babae. Noong nakaraan, may isang lalaki na walang takot na tumapik sa balikat ni Fu Qinday. At kalahating buwan siyang na-ospital. Habang inaasahan ng lahat na mabubugbog ako. Siya naman ay malamig lang na nagpasalamat sa aking kabutihang loob. Pero ang tiyan niya ay hindi nagpapigil at kumalam. Sa isip niya, kinaiinisan niya ang kanyang tiyan. Itong walang hiyang tiyan na to. Araw-araw na lang kumakalam. Talagang walang magandang idudulot ang pagmamatigas. Nakakahiya talaga. Sa mga sandaling iyon, nahihiya si Fu Qinday na gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at hindi malakas ang kulog ng kanyang tiyan. Ako lang na nasa tabi niya ang nakarinig. Nakipagtulungan din ako. Nagkunwaring hindi ko narinig. Diretso kong inilagay ang almusal sa kamay ni Fu Qinday. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Fu Qinday. Habang tinitingnan ang almusal sa kanyang kamay, lubos siyang naantig. Siguro nahulaan na niya. Na alam kong bihira siyang kumain ng almusal dati. Pero parang may naalala siya.
Bigla siyang lumingon sa akin. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Liu Ruyan. May mapanuring tingin. Napalinga-linga sa aming dalawa. Kayo bang dalawa ay may relasyon na? Nang marinig ko iyon, puno ng inis na tiningnan ko si Liu Ruyan. Kung wala kang magawa, pwede kang maghanap ng ibang lalaki. Na magiging sip-sip tagahanga mo, ang dami niyan sa internet. Hindi nagsalita si Fu Qinday. Tinitigan lang niya si Liu Ruyan ng malamig na tingin. Ilang segundo lang. Hindi na niya kinaya. Kung walang relasyon, walang relasyon. Bakit ang sungit mo? Nagtanong lang naman ako. Malakas ang boses ni Liu Ruyan. Na para bang gusto niyang marinig ng buong klase ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagpatuloy, tingnan mo nga iyang itsura mo. Siguradong nahuli kita, guilty ka no? Anak na may ina pero walang amang nagturo. Ang bata-bata pati. Hindi pa tapos magsalita. Isang malakas na sampal mula kay Fu Qinday ang dumapo sa kanya. Talagang hindi pinalampas ni Fu Qinday si Liu Ruyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Liu Ruyan. Hawak ni Liu Ruyan ang namumula niyang pisngi. Hindi makapaniwalang nakatingin kay Fu Qinday. Nang makita ko iyon sa gilid, nagulat din ako. Ginawa ni Fu Qinday ang matagal ko nang gustong gawin. Pero hindi ko kailanman nagawa. Kung gusto mo talagang maghanap ng gulo, humanap ka ng madaling apihin. Kinukonsinti ka ng iba. Pero ako, si Fu Qinday, hindi kita kukonsintihin. Pagkatapos magbitiw ng masasakit na salita. Pasimpleng sumulyap si Fu Qinday kay Lin Bei. Nang makitang nakatingin sa kanya si Lin Bei na may kasiyahang tingin. Biglang gumaan ang loob ni Fu Qinday. Kasabay nito, nakumpirma niya ang isang bagay. Hindi na gusto ni Lin Bei si Liu Ruyan. Lin Bei, lalaki ka pa ba? Hindi kaya ni Liu Ruyan si Fu Qinday. Pero kaya niyang ibunton ang lahat ng galit niya kay Lin Bei. Ganyan ka na lang ba? Titingnan mo lang akong sinasaktan at minumura? Sinungaling, mariin kong sinabi. Nung sinasaktan ka niya, nakapikit kaya ako. Isang kaklase ang hindi napigilang matawa. Hawak ni Liu Ruyan ang namamagang pisngi. Nakadapa sa mesa at humagulgol. Sa klase, bukod kay Lin Bei, may isa pang disip-sip, si Liu Ruyan. Si Chu Shan ay isa sa kanila. Katulad ng dating Lin Bei. Nahumaling din siya kay Liu Ruyan. Nang makitang umiiyak ng labis ang kanyang diyosa. Hindi na nakatiis si Chu Shan. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang idyosa at humingi ng hustisya. Hindi niya kaya at hindi siya nangangahas na kalabanin si Fu Qinday. Kaya ibinaling niya ang sisi kay Lin Bei. Lin Bei, lalaki ka pa ba? Tumayo si Chu Shan at dinuro ako, malakas na sumigaw. Ganyan na lang ba, inaapi siya niyan, Liu Ruyan? Ni hindi ka man lang makautot. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Ang mainitin kong ulong kaibigan na si Xing Tian. Nang marinig iyon, akmang tatayo na para turuan ng leksyon si Chu Shan. Sandali, sigaw ko sa kanya, huwag kang magmadali. Nagtatakang tumingin sa akin si Xing Tian. Pagkatapos ay narinig ang isang mahaba at matinis na tunog ng utot. Sa buong silid-aralan. Tumingin ako kay Chu Shan. Umipot ako at napakalakas pa. Ang ibang mga kaklase ay kanya-kanyang takip ng ilong. Lin Bei, aso ka ba? Hindi napigilan ni Xing Tian na magmura habang nakatakip ang ilong. May utot ka pala, talagang umutot ka pa. Sabi niya hindi man lang ako makautot. Mapapalampas ko ba iyon? Seryoso kong sinabi. Hindi mo malalaman kung seryoso ako. O nagbibiro lang. Nanginginig sa galit si Chu Shan. Gusto pa sana niyang magsalita. Pero tumunog na ang bell para sa klase. Mabilis na lumipas ang oras at hapon na, uwian na. Agad na tumakbo si Xing Tian sa tabi ko. Bagong buwan ngayon ay 100 deposit, ay 100 bonus, tara na. Ang bagong buwan ay isang internet cave. Hindi naman kalayuan sa bahay ko. Ayos din naman ang mga computer doon. Kuya, itinuro ko ang countdown sa college entrance exam sa kanang itaas na sulok ng blackboard. Agad din niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay mag-isa siyang umalis. Sa kabilang banda, si Liu Ruyan na umiyak buong hapon. Ang kanyang mga mata ay palingalinga sa akin. Pero ni minsan ay hindi ko siya tiningnan. Pagkatapos kong ayusin ang aking bag,
Dumiretso ako kay Fukinday. Sabay na tayong umuwi. Nakangiti kong tanong kay Fukinday. Ang papalubog na araw ay tumatago sa bintana at tumatama kay Linbei. Mula sa anggulo ni Fukinday. Ang sinag ng papalubog na araw na tumatama kay Linbei ay parang nagmumula mismo sa kanya. Gwapo na nga. Ang ganda pa ng boses. CJ. Kakaiba, hindi tumanggi si Fukinday. Pagkatapos ay sabay kaming lumabas ng silid-aralan. Nang makita ito ni Liu Ruyan sa gilid, napapadyak siya ng malakas. Ang galit ay nagpabago sa kanyang anyo. Pero hindi maikakaila. Lahat ng nagngangalang Liu Ruyan ay may angking ganda. Si Chu Shan, nahanda sanang aliwin si Liu Ruyan. Nang makita ang eksenang iyon, tulala. Hoy, bakit hindi ka pa umaalis? Narinig ang boses ng kaibigang si Chen Yu sa pintuan ng silid-aralan. Natauhan din si Chu Shan dahil sa boses ni Chen Yu. Ang pagdating ni Chen Yu ay muling nagpabalik sa nawala ng sama ng loob ni Liu Ruyan. Yu, alam mo ba? Si Linbei at si Fukinday pinagtulungan akong apihin ngayon. Matapos marinig ni Chen Yu ang dahilan, napaisip siya ng malalim. Gusto mo ba si Linbei? Biglang tanong ni Chen Yu. Umiling si Liu Ruyan, hindi. Pero ang hindi paghabol sa kanya ni Linbei ay labis niyang ikinasasama ng loob. Sa kabilang kalye, nakaupo si Fukinday sa likod ng bisikleta ni Linbei. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay nagpadama sa kanya ng ginhawa, napapikit siya. Kung habang buhay lang siyang makakaupo sa likod nito. Kasama siyang sasalubong sa umaga at maghahatid sa takip silim. Mukhang napakagandang bagay din iyon. Bahagyang umiti si Fukinday. Pero ang sumunod na sinabi ni Linbei ay sumira sa kanyang magandang iniisip. Pupunta ba tayo sa bar? Hindi na tayo pupunta sa bar. Natauhan si Fukinday. Masayang sinabi, ihatid mo ako sa palengke. Pupunta ka sa palengke sa ganitong oras? Medyo nagtaka ako. Parang hindi na sariwa ang mga gulay sa ganitong oras, di ba? Hindi na nga sariwa. Kakaiba, hindi itinago ni Fukinday ang kanyang tunay na kalagayan. Prang kanyang sinabi, pero mura naman. Natahimik ako nang marinig iyon. Nang maisip ko ang kalagayan ng pamilya ni Fukinday. Naramdaman kong parang normal lang ang lahat. Hindi kalayuan sa bahay ni Fukinday ay may palengke. Ipinark ko ang bisikleta sa labas ng palengke. At sabay kaming pumasok ni Fukinday. O, andito na pala si Xiaoday, Fukinday. Ilang araw na kitang hindi nakikitang namamalengke. Ate, may tinabi akong repolyo para sa'yo dito. Tingnan mo. Xiaoday, tiyo, may patay na isda dito. Tutal patay na. Mas mura ko nang ibebenta sa'yo. Sa totoo lang, sariwa naman ang gulay at isda. Kaya lang sinasabi iyon ng mga tiyo at tiya. Para hindi mahiyang tanggapin ni Fukinday. Ang mga tiyo at tiya sa palengke ay nakasaksi sa paglaki ni Fukinday. Napakasigla ng pagtugon sa kanila ni Fukinday. Nang makita ko iyon, medyo na-curious ako. Sa eskwelahan, siya ang kinatatakutang iatein ng lahat. Pero dito sa palengke, para siyang naging isang kaibig-ibig na dalagita. Parang gustong-gusto ng mga tao dito si Fukinday. Hindi nila siya tiningnan ng iba. Dahil sa kakaiba niyang ayos. Bago umalis si Fukinday, hindi nakalimutan ng tindera ng gulay na si Ateksu na biruin siya. Ang gwapo ng boyfriend mo, ah. Nang marinig iyon ni Fukinday, agad siyang namula. Pabulong niyang sinabi, hindi ko siya boyfriend. Habang tinitingnan si Fukinday na namumula dahil sa hiya. Hindi ako nagsalita. Paglabas namin ng palengke, medyo komplikado ang nararamdaman ko. Kahit alam kong hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Fukinday. Hindi ko naman inaasahan na ganito kalala. Nang mapansin na medyo iba ang emosyon ni Linbei. Nakangiting sinabi ni Fukinday, hindi mo inaasahan, no? Wala sa ayos ang sinabi niya. Pero parang alam ni Linbei ang gusto niyang iparating. Nagsalita siya, talagang hindi ko inaasahan. Nang maisip ko ang mga tagumpay ni Fukinday sa hinaharap, pakiramdam ko ay mas para siyang bida sa isang nobela. Magsisimula sa wala, aangat sa tuktok ng tagumpay. Tahimik akong nagbibisikleta. Tahimik na nakaupo si Fukinday.
Sa utos niya, huminto ako sa labas ng isang maliit na bakuran. Medyo luma na ang itsura ng bakuran. Sa pintuan ay nakadikit pa ang Tea Good Fortune, character mula noong bagong taon. Dahil sa hangin at araw, ang matingkad na pulang character ay medyo kumupas na. Nang buksan ang pintuan ng bakuran, isang hindi kalakihan pero hindi rin kaliitan na bakuran ang nasa loob. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nahulog. Agad na binitawan ni Fukindae ang hawak niyang gulay. Isang mabilis na takbo ang ginawa niya papasok sa bakuran. Nagmamadali rin akong sumunod. Pagdating ko sa bakuran, nakita ko ang isang matandang babae na nagsisibak ng kahoy. Ang narinig kong tunog kanina ay siguro mula sa pagsisibak ng kahoy. Lola! Nang makitang walang nangyari sa kanyang lola, nakahinga ng maluwag si Fukindae. May halong paninisi at pag-aalala ang kanyang boses. Hindi ba sinabi ko na? Hintayin mo akong umuwi galing eskwela, ako na ang gagawa niyan. Nakangiting sumagot ang matanda. Habang malakas pa itong matandang buto ko. Saka pagod ka na rin sa maghapong pag-aaral. Kung may mga gawain kaya kong gawin para sa'yo, tutulungan kita. Habang kausap si Fukindae, napansin din ng matanda si Linbei na nasa likod ni Fukindae. Puno ng kabaitan ang kanyang mukha. Nang tanungin si Fukindae, sino itong binatang ito? Bago pa makapagpakilala si Fukindae, lumapit ako at nagpakilala, magandang hapon po, Lola. Ako po si Linbei. Kaklase po ni Fukindae. Tiningnan ng lola ni Fukindae si Linbei mula ulo hanggang paa. Mabait pa rin ang ngiti. Sabi niya, ang gwapo naman ng binatang ito. Nang marinig ko iyon, nagpasalamat ako sa papuri ni Lola. Naihatid mo na ako sa bahay, pwede ka nang umuwi. Iwinagayway ni Fukindae ang kanyang kamay sa akin. Walang modo, sinamaan ng tingin ng Lola si Fukindae. Nakangiting sinabi, mula pagkabata, wala na siyang mga magulang sa tabi niya. Pagpasensyahan mo na siya. Okay lang po, Lola, umiti ako. Hindi po ako naapektuhan. Pumasok ka muna sa loob. Itinuro ng lola ni Fukindae ang isang direksyon sa akin. Hayaan mong si Kindae ang magtimpla ng tsaa para sa iyo. Tatapusin ko lang itong sinisibak kong kahoy, Lola, tapos papasok na ako. Lola, ako na po. Hindi ko na hinintay na tumanggi ang matanda. Lumapit ako at kinuha ang palakol sa kanyang kamay. Bisita ka, nakakahiya naman. Sinubukang kunin ulit ng matanda ang palakol. Sumenyas ako kay Fukindae. At pinaalis niya ang matanda. Inihatid ni Fukindae ang kanyang lola sa loob ng bahay. At mabilis na bumalik sa bakuran. Nang makitang si Linbei ay maayos na nagsisibak ng kahoy. Agad na sinabi ni Fukindae, ako na lang. Okay lang. Itinuro ko ang kaunti na lang na natitirang kahoy at sinabi sa kanya. Magsaing ka na muna. May gusto pa sanang sabihin si Fukindae. Pero hindi na niya itinuloy. Nakatayo sa tabi ng bintana ang lola ni Fukindae. Walang ekspresyon na nakatingin kay Linbei. Wala na ang dating kabaitan sa kanyang mukha. Napalitan ito ng mapanuring tingin. Hindi nagtagal, naubos ko ng sibakin ang kahoy sa bakuran. Umuusok na rin ang tsimenya. Dumiretso ako sa kusina. Sa mga sandaling iyon, naghahanda ng magluto si Fukindae. Pero ang mga ginagawa niya ay medyo nakakalito para sa akin. Ate Dae, hindi ka pa ba nakakapagluto ng gulay? Nagtatakang tumingin si Fukindae kay Linbei. Okay naman siguro ang ginagawa ko, di ba? Halos 10 taon na akong nagluluto. Gusto na sana niyang paalisin si Linbei para magpahinga. Noong nakaraang buhay, mag-isa akong namumuhay. Laging may araw na nagsasawa ako sa mga instant na pagkain. Para mapabuti ang aking pagkain. Madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Kinuha ko ang mga gamit ni Fukindae. At sanay na sanay kong ginawa ang lahat. Napatulala siya sa gilid habang pinapanood ako. Hindi niya maiwasang magtaka. Hindi ba't si Linbei ay nag-iisang anak? Ang pamilya niya ay dapat mayaman, di ba? Mayaman na nga. Marunong pa siyang magluto, ang kakaiba naman. Gwapo, marunong magluto at may utak sa pagnenegosyo. Ang ganitong lalaki ay perpekto. Mabilis siyang natauhan. Mainit sa kusina. Nang makitang mabilis na tumulo,
Ang malalaking butil ng pawis sa noo ni Linbei. Agad na naghanap si Fukinday ng pamunas para sa pawis ni Linbei. Pero pagkatapos maghanap, ang tuwalya lang niya ang nahanap niya. Hawak ang kulay rosas na tuwalya. Bahagyang namula ang pisngi ni Fukinday. Matapos mag-alinlangan sandali, naglakas loob siya at pumunta sa kusina. Lumapit siya kay Linbei. At maingat na pinunasan ang pawis sa noo ni Linbei. Bahagya akong umiti. At magalang na humingi ng paumanhin. Hindi sumagot si Fukinday. Sa halip ay tumalikod at umalis. Ayaw niyang makita ni Linbei ang pamumula sa kanyang mukha. Hindi nagtagal. Naluto na ang mainit na sabaw ng repolyo, tokwa at karne. Binata. Nakangiting sinabi ng lola ni Fukinday kay Linbei. Dito ka na kumain. Hindi dapat tumanggi sa paanyaya ng nakakatanda. Pero dahil gabi na, napilitan akong tanggihan ang paanyaya ng matanda. Dahil kung hindi pa ako uwi, mapapagalitan na ako. Naintindihan din ng matanda ang pagiging magalang sa magulang. Hayaan mong ihatid ka ni Kinday. Pagkaalis ni Linbei, bumalik si Fukinday sa maliit na bakuran. Nakatayo ang lola sa pintuan ng bahay, tahimik na nakatingin kay Fukinday. Nakangiting sinabi, "Itong binatang ito, baka may gusto sayo." "Lola, ano po bang sinasabi ninyo?" Agad na lumapit si Fukinday. Hinawakan ang braso ng lola at paulit-ulit na inalog. Paano naman siya magkakagusto sa akin? Sa isang non-mainstream alternative, na tulad ko na may puting buhok. Apo, tiningnan ng matanda si Fukinday mula ulo hanggang paa. Tutal malapit ka ng mag-college entrance exam. Hindi mo ba iniisip na ipakulay ulit ang buhok mo? Alam niya kung bakit ganoon ang kulay ng buhok ng kanyang apo. Naisip ko na po, tumango si Fukinday. Pero wala akong oras kamakailan. Pag nagka-oras ako, ipapakulay ko ulit ang buhok ko. Hayaan mong samahan ka ng batang iyon. Maihalong biro sa boses ng matanda. Lola. Halata namang gusto mo ang batang iyon, Lola. Muling nahihiyang inalog ni Fukinday ang braso ng kanyang lola. Pauwi, napakasaya ng pakiramdam ko. Kapag masaya ang pakiramdam, gusto kong kumanta habang tumatakbo. Harapin ang malamig na tingin at pangungutya, ang lawak ng buhay, paano mararamdaman ang tadhana kung hindi dadaan sa paghihirap, hindi niya tayo mapapaluhod para humingi ng awa. 2 linya pa lang ang nakakanta ko nang bigla akong huminto. Kung tama ang pagkakaalala ko. Ang kantang ito ay parang kanta noong 2011. Nang maisip ko iyon, agad akong bumalik at dumiretso sa kalapit na internet cave. Pagpasok ko pa lang sa internet cave, narinig ko ang may-ari ng internet cave na nagrereklamo. Isang tiket lang naman sa concert ng isang Korean star. Bakit ang hirap makakuha? Lumapit ako at nagtanong, "Boss, anong problema?" Nang makita ng boss na si Linbei iyon, agad siyang nagreklamo sa akin. Yung anak ko kasi, malapit nang mag-college entrance exam, di ba? Sabi niya pagkatapos ng exam. Gusto niyang manood ng concert ng isang Korean star. Gusto ko sanang kumuha ng tiket para sa kanya online. Pero hindi ako makakuha. Nakakainis. Ang may-ari ng internet cave ay kilalang i-daughter slave, sunod-sunuran sa anak na babae. Yung sinasabi mo bang di? Tinanong ko ulit. Tumango ang may-ari ng internet cave, siya nga. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang nahuhumaling sa kanya ang mga dalagita ngayon. May tiket ako niya dito. Boss, interesado ka ba? Dati, may binili akong tiket na hindi ko pa nabebenta. Nang makita kong gustong tumawad ng boss, diretso ko siyang sinabihan, kung ayaw mong bilhin, sige na lang. Wala akong balak na magsayang ng oras sa may-ari ng internet cave. Ngayon, 4,000. Pagkatapos ng ilang araw, kung bibili ka pa. Hindi na ganyan ang presyo. Habang papalapit ang concert, mas tumataas ang presyo ng tiket. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, bata? Ang may-ari ng internet cave ay napansin ding hindi niya ako nadala. Kaya mabilis siyang sumuko. Salamat, boss. Nakangiti kong kinuha ang pera at isinilid sa bulsa. Sanay kong binuksan ang computer. At pagkatapos ay pumasok sa China Copyright website. Ang China Copyright website ay ang pinakamalaki
at pinaka-otoridad na copyright website sa China. Ang website ay pag-aari ng gobyerno ng China. Kung wala ang kantang ito sa website na iyon, nangangahulugan iyon na hindi pa nalilikha ang kantang ito. Tutal, alam ng lahat ng nasa industriya ng musika na ang unang ginagawa pagkatapos magsulat ng kanta ay arehistro ang copyright nito sa copyright website. Nakasaad sa website na wala pa ang kantang ipangarap ng pusong dalisay. Kung wala sa copyright website, ako ang orihinal. Binuksan ko ang text document at nagsimulang i-type ang lyrics ng. Sa pagkakaalala ko, sikat agad ang kantang ito nang ilabas. Mabilis kong na-type ang lyrics ng kantang ito. Pagkatapos ay naghanap siya ng software online at nagsimulang gumawa ng himig para sa kanta. Sinunod lang ang nasa isip. Naging napakaginhawa ng lahat. Nang matapos ang lahat, in-upload ko ang kantang ito para irehistro ang copyright. Ayon sa dati kong alaala, ang pagrehistro ng copyright ay karaniwang tumatagal ng 1 bawas 3 araw ng trabaho. Nang matapos ang lahat, nag-log off ako at umalis. Pag-uwi ko sa bahay, 8:00 na ng gabi. Matapos kumain ng simpleng hapunan, naupo ako sa kwarto para mag-aral. Sa kabilang banda, si Liu Ruyan ay naglalagay ng isang manika sa kama. At malakas na sinusuntok ito. Lin Bei. Walang hiyang Lin Bei. Para bang ang manika sa kama ay si Lin Bei mismo. Nakikita mong sinasaktan ako ng iba, hindi mo lang ako tinutulungan. Kinakampihan mo pa sila. Nakakainis. Sa ilalim ng kanyang mga suntok, nagbago na ang hugis ng manika sa kama. Matapos ang 3 o 4 na minuto. Hindi alam ni Liu Ruyan kung napagod na siya sa kakasuntok. O nailabas na niya ang kanyang galit. Itinapon niya ang manika sa gilid. Ang matinding paggalaw ay nagpahingal sa kanya. At namula rin ang kanyang mukha. Naiinis siyang naupo sa kanyang mesa. Kinuha ang kulay rosas na tasa na may disenyo ng baboy. At ininom ang malamig na tubig sa loob nito ng isang lagukan. Nang huminahon ang kanyang paghinga, mapait siyang nagsalita sa sarili. Talaga bang hindi na ako gusto ni Lin Bei? Talaga bang nagbago na ang nararamdaman niya? Imposible, talagang imposible. Sobrang gusto niya ako dati. Imposibleng magbago ang nararamdaman niya sa loob lang ng ilang araw. Halata na ang ugali ni Lin Bei. Pero nagbubulag-bulagan pa rin siya. Alam niyang hindi naman talaga si Lin Bei ang hindi niya kayang bitawan, kundi ang kanyang sama ng loob. Lalo na nang makita niyang magkasama sina Lin Bei at Fu Qinday. Lalo pang tumindi ang kanyang sama ng loob. Bukas, kailangan kong kausapin ng maayos si Lin Bei. Tingnan natin kung ano ba talaga ang iniisip niya. Sa kabilang silid-dulugan, abala ako sa pagsusulat. Mabilis kong natapos ang isang test paper. Tulad ng ginawa ko kahapon. Kinuhanan ko ng litrato ang test paper at ipinadala kay Fu Qinday. Matapos tingnan ni Fu Qinday, parang nagising siya sa katotohanan. Ganito pala yon. Pagkatapos ng usapan, nagpatuloy silang dalawa sa pagsasagot ng test paper. Tulad kahapon, pagkatapos magsulat, magpapalitan sila ng pagwawasto. 12:00 ng gabi. Matapos mag-goodnight kami ni Fu Qinday sa isa't isa. Nagsimula na akong maghilamos at maghanda para matulog. Kinaumagahan. Nagmadali akong naghilamos at nag-ayos. Pagkatapos ay sinukbit ko ang aking bag at umalis ng subdivision. Pumunta ako sa kainan malapit sa gate ng eskwelahan. Napakasigla ng lugar na iyon. Bumili ako ng 3 siopao na karne, 3 siopao na gulay at 2 baso ng soy milk. Pagdating ko pa lang sa gate ng eskwelahan, nakita ko na si Sheng Tayan. Uy, bumili ka ng almusal, Kuya Bei. Nanlalaki ang mga mata ni Sheng Tayan habang nakatingin kay Lin Bei. Pero itinago ko agad ang almusal sa likod ko. Para sa amin ni Ate De ito. Nang marinig iyon ni Sheng Tayan, may halong pang-aasar na sinabi. Araw-araw kang ganyan kasipag. Baka naman type mo na talaga si Fu Qinday. Kung type mo na talaga siya, sabihin mo lang kay Kuya. Hindi ka aasarin ni Kuya. Tumigil ka nga. Iwinagayway ko ang aking kamay at naiinis na sinabi. Nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa papasok ng eskwelahan. Pagdating pa lang sa palapag ng senior high, hinarang ni Liu Ruyan si Lin Bei.
Namumula ang kanyang mga mata at maitim ang paligid nito. Mukhang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Linbei, wala na sa kanyang mukha ang dating kayabangan. Napalitan ito ng seryosong ekspresyon. May oras ka ba? Gusto kitang makausap. Nang makita ni Xiang Tian na mukhang seryoso ang usapan. Akmang tatakbo na siya. Pero hinawakan ko agad ang kanyang kwelyo. Sige, ano nang gusto mong pag-usapan? Kalmado kong tiningnan si Liu Ruyan. Hihingi ako ng tawad sa pagtanggi ko sa iyo sa harap ng maraming tao noon. Alam kong nang tanggihan kita sa harap ng maraming tao. Nawalan ka ng mukha at nalungkot ka. Pero alam mo ba? Sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo. Pero nasa kritikal na panahon tayo ngayon. Malapit na ang college entrance exam. Pagkatapos ng college entrance exam, kung magsisikap ka pa ng kaunti, baka sagutin na kita. Tingnan mo itong P, pangako, ang laki at ang bilog. Hindi ko napigilang. Biglang kantahin ang sikat na kanta ng isang Canadian artist. B. Ang hindi ko pagiging seryoso ay ikinagalit ni Liu Ruyan. Seryoso akong nakikipag-usap sa'yo. Seryoso rin naman ako. Kumindat ako nang marinig iyon. Pagkatapos ay bahagyang umiling. Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Sinabi ko nang hindi na kita gusto. Parang awa mo na. Huwag mo na akong kulitin. Ang mga salitang ito ay ilang beses na ring sinabi sa akin ni Liu Ruyan noon. Sa tuwing sinasabi niya iyon, ang ekspresyon niya ay sukdulan ng pandidiri. Pero ang ekspresyon niyang iyon ng pandidiri ay maaalala ko habang buhay. Pupunta na ako sa classroom para mag-review. Dala ko ang almusal at dumiretso sa classroom. Tinitingnan ni Liu Ruyan ang papalayo kong likod. Nagsimulang mamula ang gilid ng kanyang mga mata. Pero kailangan kong sabihin. Ang tibay talaga ng loob ni Liu Ruyan. Hindi nagtagal ang pamumula ng gilid ng kanyang mga mata. Bumalik ito sa normal na anyo. Hi, Linbei, nagpapakipot ka pa rin sa akin, no? Sige, dahil gusto mong maglaro. Sasabayan kita sa laro mo. Pagbalik ko sa classroom, inilagay ko ang isang set ng almusal sa mesa ni Fu Qinday. Pagkatapos ay bumalik ako sa sarili kong upuan. Sunod ay ngumiti ako sa kanya at tumango. Ngumiti rin si Fu Qinday at tumango bilang tugon. Nang makita ito ni Liu Ruyan na kararating lang sa classroom, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ano bang meron sa non-mainstream alternative na iyon? Walang itsura. Walang katawan. Kung tama ang pagkakaalala ko. Si Han Chengli ng klase nila Chen Yu ay parang may gusto kay Fu Qinday. Si Han Chengli ay hindi basta-basta. Dati may isang taong nagtapat kay Fu Qinday. Binugbog ng husto ni Han Chengli. Nang maisip ito ni Liu Ruyan habang may isang break sa klase. Pumunta siya sa classroom ni Chen Yu. Sa loob lamang ng ilang minuto, nasira na ang reputasyon ni Linbei. At ang balitang medyo may something sila ni Fu Qinday kamakailan ay nakarating sa pandinig ni Han Chengli. Pagkaalis ni Liu Ruyan, napansin ni Chen Yu na ang mukha ni Han Chengli ay kasing pula na ng atay ng baboy. Ang kanyang mga mata ay mas lalong namumula. Ang mga pamilyar kay Han Chengli ay alam na nasa bingit na siya ng pagsabog. Maikli lang ang break time. Hindi pinili ni Han Chengli na kumilos habang break. Plinano niyang harangin si Linbei sa tanghali kapag pupunta ito sa kantin para kumain. At tanungin ito. Sa mga sandaling iyon, nagbabasa ako sa classroom. At hindi ko alam ang nalalapit na panganib. Mabilis na dumating ang oras ng tanghalian. Tinawag ni Han Chengli ang ilang mga alipors. At hinarangan nila ang daanan papunta sa kantin sa tabi ng maliit na kakahuyan. Sa kabilang banda sa classroom, si Fu Qinday na nakaupo sa kanyang pwesto ay nakatingin sa likod ni Linbei. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na hindi madaling mapansin. Hindi naman pwedeng laging libre ang pagkain ko kay Linbei. Itatala ko lahat ng kinain ko. Pag kumita na ako sa hinaharap, babayaran ko siya ng 10 beses. Tol, yumaman ka ba kamakailan? Paglabas pa lang ng classroom. Hindi makapaniwalang tumingin si Xiang Tian kay Linbei. Bakit ba lagi kang nanlilibre ng pagkain? Tol, may problema ka ba sa utak? Nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa.
At mabilis silang nakarating sa lugar kung saan sila hinarang ni Han Chengli. Kilala ni Han Chengli si Lin Bei bilang isang matalinong estudyante. Laging bukang bibig ng mga guro si Lin Bei bilang mabuting bata. Sa honor roll ng eskwelahan, madalas ding makita ang litrato ni Lin Bei. Lin Bei. Humakbang si Han Chengli at hinarang ang daan ko. Nang makita ko iyon, huminto ako. Puno ng pagtataka ang mukha kong tumingin kay Han Chengli. Naku po, paano ko nakalimutan ang isang to? Mula pa noong first year high school si Han Chengli. Lagi na niyang nililigawan si Fu Qinday. May dalawang di sobrang romantiko mapagmahal sa eskwelahan. Isa ako at ang isa pa ay si Han Chengli. Nagsalita si Han Chengli na sinumang mangahas na manligaw kay Fu Qinday ay nangangati na ang balat at gustong mabugbog. May isang hindi naniwala at nagsulat ng love letter kay Fu Qinday. At binugbog nga ni Han Chengli. Dahil hindi ko kaklase si Han Chengli. Bilang isang muling nabuhay, natural na wala akong masyadong alaala tungkol sa kanya. Pero nang makita ko siya, agad na bumalik sa isip ko ang mga kaugnay na alaala. Boston, kilala rin ni Sheng Chayan si Han Chengli. May kailangan ka? Si Sheng Chayan. Nakangiting tumingin si Han Chengli kay Sheng Tian at sinabi, "Wala namang masyadong importante. Gusto ko lang makausap itong kaklase mo sa tabi." Ang salitang makausap ni Han Chengli ay may diin. Nagpapahiwatig na kapag kinalaban mo siya, humanda ka na sa kahihinatnan. Napansin ni Sheng Tian na may mali. Agad siyang humarang sa harap ko. Si Lin Bei ay matalik kong kaibigan. Ipinahayag ni Sheng Tian ang kanyang paninindigan. Ayaw sanang guluhin ni Han Chengli si Sheng Tian. Pero dahil kusa na siyang lumitaw, hindi na makatarungan kung hindi sila parehong isasama. Lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ni Sheng Tian. May ngisi sa mukha. Kung matalik kayong magkaibigan, edi sabay na kayo. Sabi niya habang hinihila si Sheng Tian papunta sa maliit na kakahuyan. Pinalibutan din ako ng 5 alipores ni Han Chengli. Senyales na pumasok ako sa maliit na kakahuyan. Dati, medyo mahina ang loob ko. Pero ngayong muling nabuhay. Han Chengli, napunta ka sa maling tao. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kaloob-looban ng maliit na kakahuyan. Walang mga guro dito. Kaya mas lalong naging mayabang si Han Chengli. Hindi nagsalita si Han Chengli at ang kanyang mga alipores. Masama lang silang nakatingin sa akin. Ito ang karaniwan niyang taktika. Karaniwang tao, sa ilalim ng taktikang ito. Hindi tatagal ng 10 segundo, susuko na. Pero iba si Sheng Chayan. Kalmado siyang nakatingin kay Han Chengli. Para bang walang nangyayari. Nang makita ni Han Chengli na hindi umubra ang taktikang ito, hindi na niya ito ipinagpatuloy. Mayabang siyang nagtanong. Sabihin mo nga, ano ng relasyon ninyo ni Fu Qinday? Kaklase. Tiningnan ko si Han Chengli na parang tanga. Bukod sa kaklase, ano pa bang pwedeng relasyon? Nang marinig iyon ni Han Chengli, natigilan siya. Pero narinig ko, dikit na dikit daw kayo ni Fu Qinday kamakailan, ah. Nagpatuloy si Han Chengli sa pag-aastang boss. Alam mo bang gusto ko si Fu Qinday? Talagang dikit kami ni Fu Qinday kamakailan. Ano namang kinalaman mo doon? Alam kong gusto mo si Fu Qinday. Pero ano namang kinalaman ko doon? Ang tigas din talaga ng tono ko. Napatulala si Sheng Tian na nakatayo sa tabi ko. Nang matauhan, nagsimulang palingalinga ang tingin ko. Para bang naghahanap ng pwedeng gamiting sandata. Sa eskwelahan. Ito ang unang beses na may nangahas na sumagot sa kanya ng ganito. Biglang uminit ang ulo ni Han Chengli. Bata, ang tapang mong sumagot sa akin ng ganyan. Matapang ka, ah? Sobrang tapang ko kaya lagi. Sumagot ako gamit ang accent na natutunan ko sa Z. Sige nga, tingnan natin. Kung gaano ka katapang. Kinuyom ni Han Chengli ang kanyang kamao at dumiretso sa akin para suntukin. Habang hindi nakatingin ang iba, mabilis na dinampot ni Sheng Tian ang isang makapal na kahoy na malapit lang. Hindi ako nataranta, umiwas ako. Nang hindi tumama ang suntok ni Han Chengli, natigilan siya. Samantalang ako, habang natitigilan si Han Chengli, sinuntok ko siya sa mukha. Agad na naging parang mata ng panda. Ang isang mata ni Han Chengli.
Nangahas kang saktan ang boss namin, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Sabay-sabay na sumugod ang mga alipores para saktan si Linbei. Si Sheng Tian na may hawak na kahoy ay parang isang Diyos ng digmaan. Pak! Ihinampas niya ang kahoy sa likod ng isang alipores. Hindi nakahanda ang alipores at diretsong sumubsob. Sa mga sandaling iyon, si Han Chengli na nasuntok. Natauhan na rin siya. Nilakasan mo pa ang loob mong saktan ako, ayaw mo na bang mabuhay? Inikot ko ang mga mata ko, nainip na. Paulit-ulit na lang yan ang linya nyo, parang sirang plaka kayo. Natigilan si Han Chengli sa nangyari. Sinamantala ko ang pagkakataon. At sinuntok ko ulit ang isa pa niyang mata. Dati, isa lang ang mata niyang parang panda. Ngayon, sa wakas, naging pares na. Halos mabaliw na si Tan Chengli. Dati, siya ang may dalang mga alalay para gulpihin si Linbei. Sino ba namang mag-aakala na hindi man lang niya nagalusan si Linbei? Sa halip, siya pa ang nagulpi at dalawa pa sa mga alalay niya ang napuruhan. Tuluyan nang nabaliw si Han Chengli. Nagpakawala siya ng mga suntok na parang pagong, walang kaayusan, patungo sa akin. Dahil walang kaayusan. Medyo nahirapan din akong umiwas. Kaya, hindi na lang ako umiwas. Sinalo ko ang mga suntok pagong ni Han Chengli. At gumanti ako ng atake. Pero sino ba namang mag-aakala na si Han Chengli ay talagang walang binatbat? Habang sumusuntok siya, hindi niya nakontrol ang lakas. Nadulas ang paa niya at sumubsob pa siya na parang kumain ng lupa. Nakita ko ang pagkakataon. Agad kong inapakan ang likod ni Han Chengli. Makinig kayong lahat, sigaw ko. Tinuro ko si Han Chengli na nasa ilalim ng paa ko. Ang boss nyo, natalo ko na. Hindi makapaniwala si Han Chengli. Gusto niyang tumutol. Pero ngayong nakatapak ako sa kanya. Ang mga salitang tutol niya ay napalunok na lang niya pabalik. Samantala, sa silid-aralan ng grade 12 section 1-0. Si Fu Qingdai ay nakatingin sa labas ng bintana, lumilipad ang isip, Boss Fu. Sa sandaling iyon, isang hingal na boses ang narinig mula sa pintuan ng silid-aralan. Masamang balita. Si Han Chengli may dalang 5 tao para abangan si Linbei. Agad na natauhan si Fu Qingdai. Han Chengli. Naghahanap ka ng kamatayan, Boss Fu. Nakita ng alalay ang sitwasyon at hinarangan ang daan ni Fu Qingdai. 6 sila sa kabila. Di bilisan mo nang tumawag ng iba pang tao. Sumigaw si Fu Qingdai at kumaripas ng takbo palabas ng silid-aralan. Natauhan ang alalay. At sumigaw sa likod ni Fu Qingdai na papalayo. Sa maliit na gubat malapit sa kantin. Ilang sandali pa. Ang galit na sigaw ni Fu Qingdai ay umalinggaw mula sa maliit na gubat. Han Chengli. Gago ka. Pati tao ko, pinapatulan mo. Ayaw mo na bang mabuhay? Parang pamilyar ang boses na iyon sa akin. Mabilis akong lumingon. At nakita ko si Fu Qingdai na galit na naglalakad papalapit. Dahil sa init ng tag-araw at sa kakatakbo niya kanina. Ang pisngi ni Fu Qingdai ay namula dahil sa matinding pagod. Ang ganda di. Hindi ko napigilang masabi, ate. Panahon ba ngayon para tumingin ng maganda? Sigaw ni Sheng Tian na nasa tabi ni Linbei, halatang nainis. Mabilis akong bumalik sa wisyo. Nang makita ni Fu Qingdai na galit, ang tanawin sa loob ng maliit na gubat. Hindi siya makapaniwala. Nang makita ni Han Chengli na dumating si Fu Qingdai, mabilis siyang yumuko. Kahit saglit lang. Nakita pa rin ni Fu Qingdai ang mga mata ni Han Chengli na parang panda. Hindi na niya tiningnan pa ng matagal, dumiretso ang tingin niya kay Linbei. Paglapit kay Linbei, hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Linbei. Puno ng pag-aalala siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang? Wala kang sugat? Wala, nakangiti akong umiling. Paano naman ako matatalo ng mga sisiw na to? 8. Kaklase mo rin naman ako, di mo man lang ba ako kakantahan ng pag-aalala? Nagkunwaring nasaktan at nagpatawa si Sheng Tian sa tabi. Tutal, tayong dalawa naman ang dinala dito sa maliit na gubat. Inirapan ni Fu Qingdai si Sheng Tian. Makapal naman ang balat mo, anong mangyayari sa'yo? Silang 6, kayo ang tumalo. Hindi pa rin makapaniwala si Fu Qingdai. Matapos makumpirmang walang sugat si Linbei. Nakahinga ng maluwag si Fu Qingdai.
Ang tingin niya kay Lin Bei ay unti-unting naging komplikado. Matalino sa exam, numero 1 sa batch. Malakas makipag-away, kayang talunin ang mga basagulero sa batch. Hindi lang marunong magluto, may utak pa sa pagnenegosyo. Bakit di ko to napansin dati? Si Lin Bei pala ay isang treasure boy. Kung makakasama ko ang ganitong tao, hindi lang niya ako mapoprotektahan. Siguradong hindi na rin ako magugutom sa hinaharap. At deity. Medyo nahiya ako sa titig ni Fu Qingdai. Paalala ko ng mahina, nakatingin silang lahat. Natauhan si Fu Qingdai, naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Ate Dai, nandito na kami. Ang alalay ni Fu Qingdai na si Haozi, kasama ang higit 10 tao, ay galit na papalapit. Mabilis na lumapit sa harap ni Fu Qingdai. Nakita ni Haozi si Han Chengli na nakaupo sa lupa, kasama ang kanyang mga alalay. Nang malaman nilang si Lin Bei at Sheng Tian ang tumalo sa kanila, lahat ng alalay ni Fu Qingdai ay labis na nagulat. Bayaw, pabirong lumapit si Haozi. Paano mo nagawang maging matalino at malakas?